Bumukas na ang pintuan ng impyerno. Ito ang bagay na matagal nang kinakatakutan ng mga siyentipiko. Ayon sa mga kwento, mula nang mabuksan ang pintuang ito, unti-unti nang masisira ang mundo. Hanggang ngayon, patuloy pa rin itong sinusubukang pigilan ng mga siyentipiko. Pero habang tumatagal, lalo lang itong lumalaki. Ang pinakakakaibang bahagi, napakalaking bagay nito pero tila tinatago pa rin sa karamihan ng tao. Kaya, paano nga ba nabuksan ang pintuan ng impyerno sa gitna ng isang napakalawak na disyerto? Kailan ito magsasara? At bakit maraming taong nakakita nito ang hindi na makatulog sa gabi? Bago tayo magpatuloy, shoutout pala kay Diego Pudot at kay Arlan Reyes Salalila at kay Remark J. Villa Binasahan. Thank you sa suporta mga dol. Matagal nang alam ng mga siyentipiko na darating ang araw na mabubuksan ito, pero hindi nila inaasahan na mangyayari ito sa gitna ng desyerto. Kapag tinignan mo mula sa malayo, aakalain mong isa itong bulkan. Pero kapag lumapit ka, mapapansin mong hindi pala. Isa itong napakalaking butas sa lupa na patuloy na naglalabas ng apoy. May bakod man sa paligid, pero unti-unti pa rin itong lumalaki. At ito ang dahilan kung bakit labis ang takot ng mga siyentipiko. Noong nakaraang taon, bilyon-bilyong dolyar na ang ginastos para subukang patayin ang apoy na ito. Pero ang problema, habang sinusubukan itong patayin, lalo lang itong lumalakas. Matatagpuan ito sa Karakum Desert, mga 260 kilometers ang layo mula sa kabisera ng Turkmenistan. May sukat itong humigit kumulang 70 metro ang lapad at 30 metro ang lalim. Tinawag ito ng mga siyentipiko na door to hell o pintuan ng impyerno dahil halos imposibleng mapatay ang apoy dito. May mga paniniwala pa nga na ang mga taong gumawa ng masama ay daraan dito papuntang impyerno. Pero ang totoo, hindi ito bigla na lang lumitaw. Nabuksan ito noong 1971 at nakakagulat, sinadya itong gawin. Noong panahong iyon, may mga siyentipiko mula sa Soviet Union na naghuhukay sa lugar. Hindi nila alam na napunta sila sa isang gas field. Nang mapansin nilang may tumatagas na gas, nagpasya silang sunugin ito para agad maubos. Akala nila ilang araw lang mawawala na ito. Pero lumipas ang mahigit 50 taon at hanggang ngayon, hindi pa rin namamatay ang apoy. Mas nakakagulat pa, maraming tao sa mundo ang walang alam tungkol dito dahil matagal itong itinago ng gobyerno. Kung lalapit ka sa butas na ito, may maririnig kang kakaibang mga tunog. May mga taong nagsasabing hindi lang ito simpleng apoy, isa itong sumpa. May mga nagtangkang magpalipas ng gabi malapit dito, pero habang lumalalim ang gabi, nakakarinig sila ng kakaibang ingay. Parang may sumisigaw mula sa loob, pero natatabunan iyon ng tunog ng naglalaglabas na apoy. Sinubukan na ng mga siyentipiko na alamin kung ano ang nasa loob nito. Nakakataamba dahil kahit laging may apoy, may mga maliliit na organismo na nabubuhay dito. At hanggang ngayon, hindi pa rin nila maipaliwanag kung paano sila nabubuhay. Ayon naman sa ilang mga monghe, kapag lalo pa itong bumukas, baka makita na raw ang mismong impyerno. May mga lokal na tao rin na nagdarasal sa lugar na ito. Sinasabi pa nga na kung maipapakita mo ito sa iyong kaaway, baka hindi na siya manatiling kaaway mo. Kaya, bakit patuloy na naglalaglabas ang apoy? Simple lang ang sagot, gas. Noong 1971, aksidenteng hinukay ng mga siyentipiko ang isang gas reserve. Sinindihan nila para maubos agad, pero hindi nila inaasahan na aabot ito ng dekada. Maraming malalaking bansa na ang sinubukang patayin ito, pero wala pa ring nagtagumpay. Hanggang ngayon, patuloy itong lumalaki. Ang lupa sa paligid ay unti-unting gumuguho at baka isang araw, daan-daang kilometro ang lamunin nito at kapag nangyari iyon, baka hindi na talaga ito mapigilan. Noong 2022, inanunsyo ng gobyerno ng Turkmenistan na isasara na ito, pero hanggang ngayon,
bukas pa rin ito at wala pang malinaw na paliwanag kung bakit hindi ito mapigilan. Hindi rin imposible na may iba pang ganitong pintuan ng impyerno na mabubuksan sa iba't ibang lugar sa mundo. At kung mangyari iyon, baka isang araw tuluyang lamunin ng impyerno ang buong mundo.